Ayun, breaking news mga kababayan, isang congressman mula sa 2nd District of Manila mga kababayan ay naghain po ng kanyang panukalang batas para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda ngayong Nobyembre 2, 2026 mga bayan. So ito po mga bayan, yun pong House Bill na ipinail nitong si Congressman Rolando M. Valeriano. Ito po yung kanya pong House Bill. Ayan, House of Representatives, Quezon City, 20th Congress, First Regular Session, House Bill 8886. Ito po yung nilalaman po ng House Bill 8886 mga bayan. Introduced by Representative Rolando M. Valeriano. An act postponing the next regular barangay and sangguniang kabataan elections scheduled under Republic Act 12232 on November 2, 2026 to May 3, 2027 mga bayan, or a period of 6 months na postponements. So ito nga pong si Congressman Rolando M. Valeriano mga bayan ay naghain na po ng kanyang panukalang batas para i-postpone yung barangay at SK election na original na naka-schedule ayon sa Republic Act 12232 is November 2, 2026. So ngayon, base po dito sa panukalang batas na House Bill 8886, gusto po nitong si Valeriano na gawing May 3, 2027 yun pong pagdaraos ng barangay at SK election. So payag ba kayo mga kababayan na sa Mayo 2027 ganapin yung barangay at SK election? I-comment nyo po sa baba mga kababayan. At kung maalala nyo, nung nakaraang araw, itong si Senator Amy Marcos ay naghain din po ng kanya pong panukalang batas sa Senado o sa Upper House, yung tinawag na Senate Bill 2067 na pinupospon din po yung barangay at SK election, pero yung gusto niyang schedule o bagong schedule ay October 4 mga bayan, October 4, 2027 din. Pero ito pong ipinail ni Congressman Rolando Valeriano Mayo 3. So magkaibang version po yung ipinail sa lower house at sa upper house, sa Kongreso at sa Senado. Sa Kongreso, Mayo 3, 2027 at sa Senado ay October 4, 2027 din. So magkaibang version mga bayan. So dahil nga po pag pumasa itong panukala ni Congressman Valeriano sa House of Representatives at itong ipinail ni Senator Amy Marcos sa Senate, kailangan po magkaroon po ng bicameral conference para doon po pag-usapan yung pagpafinalize kung ano nga ba, kung anong araw ba, kung anong buwan gaganapin yun pong barangay at SK election. Tapos pagka naritipikahan ng Senado yung pinaka-final na desisyon po nila, ipapasa po yan sa executive para mapirmahan po ng ating pong Pangulong si Bongbong Marcos Jr. mga bayan. At pagka napirmahan ng ating pong Pangulo, doon lamang po magiging ganap na batas. Ibig sabihin mga bayan, doon lamang po talaga magiging doon lamang po natin masasabi na talagang postpone na yun pong November 2, 2026 kapag mayroon na pong pirmadong batas o Republic Act na pinirmahan ng ating pong Pangulo. So ituloy po natin yung nilalaman po ng House Bill number 8886 na ipinail ni Congressman Rolando Valeriano. Ito po.
Section 1, postponed of the next regular barangay and Sangguniang Kabataan elections. The barangay and Sangguniang Kabataan election scheduled on November 2, 2026 are hereby postponed the first Monday of May 2027 or a period of 6 months. Section 2, holdover provisions, ibig sabihin mga bayan, all incumbent barangay officials shall remain in office in a holdover capacity until their successor shall be deemed duly elected and qualified unless sooner removed or suspended for cause in accordance with existing laws, mga bayan. Section 3, implementing authority. Ano ang ibig sabihin nito, mga bayan? Ito po, the Commission on Elections or COMELEC shall issue the necessary rules and regulations for the effective implementation of this act and shall ensure that adequate contingency measures are in place to address energy-related concerns during the reschedule of elections. Section 4, appropriations. Funds previously appropriated for the conduct of the barangay and Sangguniang Kabataan elections shall remain available for the rescheduled elections and may be used the COMELEC in accordance with existing laws and regulations. So, base po dito mga bayan, yung lahat daw po ng mga incumbent barangay officials o mga kasalukuyang nakaupo ng mga barangay officials ay sila po ay holdover capacity at mapapalitan lamang po sila pagka may bagong elected na barangay officials. Base po sa House Bill 8886 na ipinail po ni Congressman ng 2nd District ng Maynila na si Congressman Rolando M. Valeriano. So alamin po natin mga kabayan kung ano po yun pong komento ng ating pong mga kabayan base po dito sa ipinail na House Bill nitong si Congressman Valeriano. Ito po, sabi ni Caps Dax, this time hindi natin suportado ito dahil maling-mali ang gagawin ninyo. Maling-mali daw ha. Binago ninyo ang batas noong nakaraan. Tapos ngayon gusto naman ninyo baguhin. Walang hiya na po yan sa taong bayan, sabi ni Caps Dax. Sabi ni Daniel De Pera, no to postponement of the BSKE 2026. Sabi naman ni Mea Onyokab Permeza, wag na po i-postpone kung para naman mapalitan na yung mga nakaupong pinipili bigyan ng ayuda o yung mga namimili lang kuno ng ng mga binibigyan ng ayuda para mapalitan sila. Napapansin lang kami ng barangay kapag may eleksyon ng barangay. Buti pa nga po sa inyo kung kapag lumapit natutulungan nyo. Ito pa po yung komento ng ating mga kabayan. Sabi ni Francis Charles, katarantaduhan. Katarantaduhan daw mga kabayan. Katarantaduhan na lang ginagawa ninyong postponement. Hayaan ninyong magdesisyon ang mamamayan sa kung sinong gusto nilang mamuno sa mga barangay nila. Hindi lahat ng chairman at kagawad maayos. Correct, ha? May mga nababalitaan nga tayo sa telebisyon na may mga kagawad, may mga kapitan na nasasangkot po doon sa pinagbabawal na gamot, mga bayan. At hindi lang po doon, mga bayan, marami pang mga chairman o mga kapitan, mga kagawad talagang na-involve sa mga illegal na gawain, mga bayan. Kaya dapat po talaga na magkaroon po ng regular na eleksyon, mga kababayan, para kung makita o kung nakikita na natin yung mga barangay officials natin na tinatamad na, hindi na nagtatrabaho ng maayos, sa una lang magaling, dapat po talaga na mapalitan na sila, mga bayan. Pagka hindi na po natin nakikita
na nagtatrabaho ng maayos yung ating pong mga barangay officials. So, kailan at papaano po sila mapapalitan sa kanilang pwesto sa pamamagitan po ng halalan o eleksyon. So, kung wala pong halalan, kung walang eleksyon na magaganap, so, hindi pa rin sila mapapalitan, mga kababayan. Kaya kapag ka pinuspon po ang halalan, ipinagpaliban, ibig sabihin lang po niyan, mga bayan, ay nawawalan ng karapatan ang mamamayang Pilipino o ang taong bayan para pumili, para maghalal, para magluklok, para mag-elect ng mga leader sa kanilang mga barangay. Kaya dapat po talaga na magkaroon ng regular na eleksyon dito sa ating pong bansang Pilipinas. So ito pa po, ang sabi ni Romel Aldaya, wala na ba kayo maisip na gawing batas, resolusyon, or ordinansa? Huwag kayo makitrend, Congressman. At alam mong unconstitutional na. Unconstitutional na yan since nagpaliban ng isang eleksyon. Tunay po, mga bayan, totoo po yung sinabi nitong si Romel Aldaya, na once na pinuspon, once na ipinagpaliban po yung isang election or halalan, yan po ay labag sa atin pong konstitusyon. Naalala nyo yung ipinuspon, nung ipinuspon po yung BSKE 2022, bagamat huli na noong nagdesisyon yung Korte Suprema, yung desisyon po nila noong ipinagpaliban po nila yung 2022 BSKE is unconstitutional, mga kababayan. Labag sa atin pong konstitusyon yung pagpapaliban nila noon ng BSKE 2022. So ganun din po yung mga bayan, ganun din po itong kasalukuyang ginagawa, niluluto ng ating mga mambabatas mula sa Senado at sa Kongreso. Kasi direktang tinukoy po nila, direktang tinukoy yung salitang postponement, mga bayan. Ibig sabihin, ipinagpapaliban po nila yun pong barangay at SK eleksyon na kabawal-bawalan nga po sa ating pong konstitusyon na ipagpaliban po yung ating pong halalan o eleksyon. So abangan na lang po natin, mga idol at mga kababayan, kung ano po yung kahihinatnan, kung makakapasa ba sa lower house or sa Kongreso. Ito pong panukala na ipinail ni Congressman Rolando Valeriano na mayroon pong House Bill 8886, mga bayan, at kay Senator Amy Marcos na mayroon pong Senate Bill 2067. So abangan po natin, mga bayan, sa mga susunod na araw yun pong magiging takbo ng mga panukalang batas na kanilang ipinail patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Kaya sana po kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, mga bayan, para maging updated po kayo sa mangyayari dito po sa mga panukalang batas na kanilang ipinail para i-postpone yung BSKE 2026. So hanggang dito muna yung ating balita, mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong panonood.